Halos 400 mga biktima naman ng pang-aabuso noong martial law ang nabigyan na po ng kompensasyon sa pagsisimula kahapon ng pamamahagi ng compensation ng Human Rights Victims Claims Board. Sa kabuuan, nasa 4,000 na po ang claimants na tandang-tanda pa rin ang mapait na sinapit sa ilalim ng batas militar. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Maaga pala ang ganito na kahaba ang pila sa tanggapan ng Human Rights Victims Claims Board sa UP Diliman. Karamihan sa mga dumating, mga senior citizen na. Ang ilan nga sa kanila, hirap nang maglakad. Tumandaman, nananatiling sariwa sa kanila ang alaala ng martial law. Gaya ng 68 years old na si James Umadhay na nakulong ng halos 22 taon. Linublob ako sinudoro, binugbog. At ang pinakamasakit, yung 110 volts pinasok sa ari ko. Paunang bayad pa lang ang ibinigay sa mga biktima. Ang pinakamababa ay 12,500 kasi yun yung kalahati ng value ng 1 point. Very challenging itong aming pinagdaanan kasi lumobo nga ng sobra. Ang halos 400 nabigyan mula Metro Manila ay mula sa 4,000 claimants na inaprobahan ng batas. Pero para sa mga biktima at kanilang mga kaanak, walang anumang halaga ang maaaring tumumbas sa kanilang naranasan noong martial law. Lalo na't hanggang ngayon, bangungot pa rin sa kanila ang madilim na nakaraan. Ang 91 anyos na si Angelina Arevalo na wala ng asawa at anak noong martial law. 2 years bago namin nalaman na nakakulong na pala siya. They keep on denying na wala siya doon, wala sila. Para naman sa political analyst na Simon Casiple, na isa ring martial law victim, higit ba sa pera pagkilala ito ng Estado sa kanilang pananagutan sa mga biktima? Isang partial closure doon sa mga nangyari nung panahon ni Marcos. Partial kasi yung Marcos family ay hindi kumikilala na mayroong kasalanan at responsibilidad si Ferdinand E. Marcos mismo. Hindi naman lahat ng dumating ay umuwing may biyaya. Ang 85 years old na si Nertrudes Katutokan bigong makuha ang kanyang claim. Nakatanggap kayo ng notice na isa kayo doon sa makakatanggap? Oo. Pero hindi sinabi na ngayon kayong araw makakatanggap? Hindi naman sinabi. Target ng HRVCB na maibigay ang lahat ng claim ng mga biktima sa May 2018. Marisol Abduraman, GMA News.